Billahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan at awa ng Panginoon Diyos sa inyong lahat. Mga mahal kong kababayan! Napakasarap pong tumayo rito sa harapan ninyo dahil kayo po ang mga tunay na bayani ng Inang Bayang Pilipinas. Gusto ko muna pong magbigay pugay, unang-una sa susunod na Pangulo ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. Duterte! 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 Ang sarap! Kapag sinisigaw niya, lalo akong tumatapang eh. Kaya nagagalit yung asawa ko, masyado kang matapang. Eh, anong magagawa ko? Eh, Duterte eh. Alam niyo po, ako po ay dire-diretso, kami pong dalawa ng aking hinahangaan din. Ito po ay aking sinasaluduhan din. Ito pong pangalawang, masasabi kong pangalawang pinuno namin. Gusto ko pong magpugay kay Amy Marcos, Senator Amy Marcos. Magkasabay po kami sa eroplano. Pagkatapos po namin na makipagtunggali sa Senado, diretso po kami sa airport, sakay ng eroplano, diretso dito. Akala namin mawawala pa kami dahil ang tagtag po ng eroplano papunta dito. Eh, nagbubulungan pa kami dalawa. Patay tayo kasi Malaysian Airlines. Patay tayo. Dalawang eroplano na itong nawala. Tatlo na. Pangatlo sana kami. Kung tinignan niyo po kami, nakatalukbong kami pareho ng umot. Eto na to. Pero alam nyo, yung takot na yon napupunta sa tapang kasi alam namin, makikita namin si Inday Sara dito. At siyempre po, gusto ko pong linawin muna. Panalo ang mga senador namin. Malinaw na malinaw po yun. Kung makikita nyo po yung mga resulta, may mga lugar na hindi nila kayang, sabi nila, milagro, katarantaduhan, magic yun. Alam niyo, tingnan nyo po ang resulta. Makikita nyo yung Duterte sa maraming lugar, straight. Pati ang mga taga-gobyerno, bumoto ng straight. Yan po, kaya gusto kong sabihin sa aking mga mahal na senador, waiting lang kayo. Dahil sa 2028 sigurado, uupo na kayo. Alam niyo, si Attorney Hinlo, ang tawag ko dyan, tunay na revolusyonaryo. Nadinig naman nyo kanina. Walang tigil ho ang bibig nito. Kaya dapat maupong senador to. Dahil yung mga... Nakaupo pa pala ako. Basta, kailangan nyo ng senador na nagsasabi ng totoo. At siya po yun. Si Doc Mata, matagal na hong walang doktor sa Senado. Maraming doctorate doon. Paulit-ulit na lang, ibig ko pong sabihin. Alam niyo, pag paulit-ulit, mahirap yun eh. Kailangan ng bago. Ayan po si Dr. Mata. At ito po, gusto kong madinig ni Jimmy to. Handa kong ipagpalit ang pagiging senador ko sa iyo. Handa akong bumaba sa pagiging senador para sa iyo. Gusto kong tandaan mo yan, kaibigan. Dahil naniniwala ako sa iyo. Itong taong ito, nag-aral to ng abogasya, hindi para sa sarili niya, kung hindi para sa inyo. Para maipagtanggol kayo. Kaya sa 2028, huwag niyo pong kalilimutan. Seryoso po ako ha, hindi ako nagbibiro. Po. Huwag niyong kalimutan itong taong ito sa 2028. Ngayon, mabalik po tayo dito sa atin. Ang ganda nito, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Sabi nga ng ating susunod na Pangulo, KKK. Diba? Yan ho ang
Tandaan po natin utang natin ang kalayaan natin sa KKK. Yun po yung katipunan. Kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Sino po ba yun? Kasi masyado nilang inaapi yung mga artista Palibasa, hindi nila kilala ang kasaysayan. Sino ba ang KKK? Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Macario Sakay, lahat po yan artista ng entablado. Kapag binasa niyo po ang kasaysayan, yung mga tao na yan, sila po ay mga artista. Yan po ang hindi alam ng maraming tao. Ano ang ginawa nila sa mga artista na yon? Isa, pinatay. Yung isa, naging pugante. Yung isa, naging presidente rin ng Pilipinas, si Macario Sakay. Pero, binitay ng Amerikano. Ano po yung gusto kong sabihin sa inyo? Huwag po sana kayong maniwala sa mga naninira sa mga artista na kami mga bobo. Sila po ang bobo. Dahil paulit-ulit na sila dyan, wala pa silang nagagawa. Ano po ba ang ginawa nila sa mga artistang bumuo ng KKK? Inagaw nila ang revolusyon. Kasi tapos na po ang rebellion Tandaan po natin, magkaiba yung rebellion, magkaiba ang revolusyon. Ang rebellion, yung lumaban tayo. Yung revolusyon, ibig sabihin, mag-uumpisa na tayo. Nung mag-uumpisa na tayo, inagaw ng mga politiko ang revolusyon. Kaya magmula po noong 1899 hanggang ngayon, wala pang revolusyon. Dahil may nagbago na ba sa buhay nyo? Wala pang nagbago sa akin. Paatras nga tayo Pero ano ba ang revolusyon? Sisihan ba? Hindi po sisihan ng revolusyon. Dapat hope, pag-asa. Sino ang pag-asa? Ano yung nakikita natin? Gulo ba? Hindi. Dapat ang makita natin kung papaano tayo magbubuklod. At sa araw na to, nakikita ko na ang pagbubuklod natin. Dito sa Malaysia, nakikita natin ang dalawang babae na magbubuklod sa Pilipinas. Andyan si Inday Sara Duterte at si Amy Marcos. Yan ang totoong reconciliation. Kaya, mga kababayan, yung mga galit natin, kung napapanood man nyo kami sa telebisyon ni Amy Marcos na nakikipaglaban sa Senado at hanggang hindi po ibig sabihin nun na hindi kami papayag sa kapayapaan. Sapagkat pag wala tayong kapayapaan, hindi tayo aasenso. Tingnan nyo ang Malaysia. Kaya sila umasenso dahil nagkaroon sila ng kapayapaan. Kaya dadating ang 2028. 2 taon na lang po, hindi 3 taon kasi sinasabi nila, 3 taon pa, hindi na, 2 na lang. Kasi pagdating na October sa 2027, filing na. So kailangan paghandaan ninyo yan. Hindi dapat tayo puro galit, gano. Ngayon, listen to me. Friends, Filipinos, and countrymen, lend me your ears. Totoo po ito. Maghanda tayo. Nagawa natin sa 2025 na ipakita natin ang might, ang lakas ng Duterte. Kaya pagdating po ng 2028, ang hangad natin, magkaisa na tayong mga Pilipino. Wala pong mangyayari pag hiwa-hiwalay tayo. Pero bago dumating yun, meron tayong isang misyon. Ano yung misyon na yun? Bring him home! Hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa hanggat nakakulong si Digong. Alam niyo ba, balak na nila akong sunugin sa Pilipinas.
Pambihirang mga tao yun, no? Nagkaroon po sila ng movement kahapon, alas 11 ng tanghali, susunugin daw ako. Aba, pag sinunog nyo ako, mabango ko, amoy digong ako eh. Alam nyo, yung mga taong saksakan ng mga yabang na yan, puro salita lang. Ang mga taong katulad ng mga OFW, yan ang gawa. Huwag kayong matakot sa puro satsat. Matakot kayo sa mga taong aksyon. At yan ang mga Duterte. Tandaan ninyo. Sabi nila, paano magbabago ang Pilipinas? Tingnan nyo yung Davao. Kwento mismo ni Dr. Mata, sasabihin nila, si Robin Padilla, di naman taga Davao yan. Ano alam niya? Ito, nagkwento siya kanina kung gaano kagulo ang Davao bago dumating si Digong. Kung paano si Inday Sara Duterte inayos din ng Davao na baon sa utang, binayaran niya lahat ng utang, yan si Inday. Kaya sana, pag tinitingnan niyo po ako, tatandaan niyo lagi, si Robin Padilla hindi politiko. Si Robin Padilla, sa 2028, campaign manager ako ni Inday Sara Duterte at ni Amy Marcos. At siyempre, ang mga senador nila, Doc Mata, Jimmy Bondok, Atty. Hinlo, at kung sino pa ang pipiliin nila. Tandaan niyo po, ito na yung huli nating pagkakataon. Sana yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, kakausapin niyo sila, hindi tayo pwedeng puro galit. Dadating ang panahon na kayo ay muling susulat sa inyong mga balota. At pagdating nung araw na yan, tandaan po ninyo, yung hope, yung pag-asa. Hindi pwedeng puro politika. Kaya kami galit na galit ni Senator Amy sa Senado kasi puro politika. Kailangan iisang tabi na natin yung politika at maniwala tayo dito sa Independence Day. Dahil tayo, nakakulong tayo sa politika. Magmula nun, yan ang kalaban natin, politika. Tama si Jimmy Bondok at si Atty. Hinlo at si Doc Mata. Ang kalayaan natin, hindi yung pakikipaglaban sa dayuhan. Ang kalayaan natin dapat sa kahirapan. My goodness gracious, great balls of fire. Tandaan nyo, number 1 tayo sa Asia nung araw. Bakit tayo nahuhuli? Naglalakad kami sa airport kanina ni Madam Amy. Ang lungkot-lungkot namin dalawa. Ba't anong nangyari sa atin? Ba't naunahan na tayo ng Malaysia? Ang naglalakad kami dalawa, pabagal kami ng pabagal. Nakatingin kami sa airport. Ano ba nangyari sa atin, ma'am? Kaya, mga kababayan, gusto ko din, papunta dito pare, Jimmy, sabi ko, yung maestro, pare, alam niyo ba yung kanta na to? Pero nung kumanta ka, sabi ko, binulong ko kay Ma'am Amy, hindi na ako kakanta eh. Pambihira pala ito. Pambilita pala si Jimmy eh. Sabi ko na pare, sa haba-haba dito tayo pupunta. Bilang panghuli, bago po ako kumanta, sabayan nyo ko. Kasi itong kanta na to, alay ko sa Pilipino ito. Hindi po to Wonderful Tonight, luma na yun. Ito po yung kanta na inalay sa akin ng pinsang ko na si Naldi Padilla nung ako'y nakulong. Alam nyo, ex-convict po tayo. At ang